Eto. Eto, no, nangangamba ho ako dito, mga boss chief amo sir. Bakit to, no? Ayan, balita ng News 5, oh, pleased to meet several senators, no? Ayan, picture muna tayo. Ayan. Chis Escudero, ayan, Chinese ambassador to the Philippines, Wang Xilian, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topic of mutual interest. Also pleased to meet with several senators. Kinakabahan ho ako dito, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? No, alam naman natin, China tuso yan eh. No? Tuso ang China, mga bossing. Pagka nakaamoy sila ng mga tao na alam nila, no, na posibleng maging kakampi nila, ayan, ganyan ang gagawin. No? May mga pag-uusap. Siyempre, hindi naman sasabihin, ganito po ang pinag-usapan namin, ganito, ganyan, ganyan. No? Pero, hindi maiwawaglit sa ating isipan na baka ang pinag-uusapan ito, parang, kailangan namin ang alay. Kailangan namin ng kakampi. No? Kasi itong gobyerno ni Bongbong Marcos, wala, butata kami sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi kagaya nung gobyerno ni Duterte. Pag sinabi namin, bawal kumpunihin yung barko ninyo doon sa West Philippine Sea, hindi ko kumpunihin yan. Pero pinagmalaki ni Roque. Kinukumpuni naman daw ho nila, mga kababayan. No, kaya lang patago daw po. Biruin nyo, ang lakas ng loob magsabi ni Duterte. Naku, yan na. Naku, lagot ka, bato! Nandito na si Nicolas Torre. PNP Chief General Nicolas Torre. Naku, shout out po. Saludo po sa inyo. Susunduin nyo na po ba? Susunduin nyo na po ba, sir? Sila Bato de la Rosa? No? Baka nanonood po dito yun. Kabahan po sa inyo. No? Hindi, balik tayo dito. Chinese ambassador to the Philippines, no? Wang Xilian, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange view on a range of topic mutual interest. Also pleased to meet with several senators. Wang Xilian, Chinese ambassador to the Philippines. Baka sa mga susunod na mga araw ho, pagkatapos nitong pag-uusap o pagkatapos nitong mga meeting na ito, biglang makakarinig na tayo. Hindi panig si Chis Escudero at yung mga senador ng mga Duterte about doon sa mga missile na dinadala ng mga Amerikano at yung iuuwi o yung galing sa India. Baka ganun na sabihin itong mga ito, kagaya ni Inday Sara Duterte. Di ba? Naalala nyo si Inday Sara Duterte? Nagsalita ang China sa pamamagitan ng kanilang spokesperson. Nagsalita. No, yung China sabi, bakit may missile kayo? Pinapataas nyo ang tensyon ng Pilipinas at ng China diyan sa West Philippine Sea. Ganyan. Tapos mga isang buwan lang ho ang pagitan. Parang nag-echo na ho ang vice-presidente. Sabi, hindi ko nga alam kung bakit may mga missile pa dito no? Hindi ko nga ho alam kung bakit ganyan. Gusto na din ipatanggal ng vice-presidente yung mga inilagay na mga missile. Hindi ho yata alam ng vice-presidente na kaya ililagay yon para naman kontrabuli ng China. Pero nagagalit. Baka magulat tayo, biglang magsasalita si Chis Escudero, no? Tinututulan po namin yung mga missile na yan. Alam na dis kapag ganun ho. Diba? Dahil ang nakikita ko, mga bossing, chief amo sir, tuso ang China. No? Kapag nakikita nila, nako, etong mga to pala ang kakampi ni Duterte. Pag napanood nila, no? Kung paano nila i-archive. Sa madaling salita, kung paano ibasura yung impeachment. Nako, eto pala yung mga taong dapat lapitan natin para lumakas ulit tayo, para kumalaban o kalabanin ang gobyerno ng Pilipinas. Sorry, Chis, hindi namin maiwawaglit sa isipan namin yun, yung mga ganyan.
Di ba? Basahin natin yung balita mismo dito. Sabi ho dito mga kababayan, sa balita ng News 5, pleased to meet several senators. Sino pa ba yung isang nakita kong lumalagda o pumipirma doon? Sino ba? Sino to? Si Villanueva ba to? O si Gatchalian? O si ewan ko. Hindi, yan yung ambassador. Oh. Sabi dito, pleased to meet several senators. Ibinahagi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang ilang larawan mula sa pagkikita nila ni Senate President Chis Escudero nitong Miyerkules, Agosto 6. Nung isang araw lang ho. Hindi idinetalye ni Wang ang mga napag-usapan nila. Sasabihin ba yan? Di ba? Ano ba? No. Hindi, eto, pabitin ho ito mga kababayan. Kasi birthday ni Marcos, yung anak ko. Tradisyong Pilipino pa din po yung ginagawa naming mga birthday party. Hataw palayok. Yan, pabitin ho yan. Mga kababayan, natusok kasi ako. Ako lang gumawa niyan. Sasabihin ba niyan kung anong pinag-usapan nila? Sabi ni JCAS, divide and conquer. Gawa niyang in-check. O di ba? Ano ang sabi mga bossing nung anak ni anak po ni Juan Ponce Enrile? Merong pondo na nanggagaling sa China at mapupunta doon sa mga kapwa natin Pilipino at itong mga ito ay kakalabanin ang gobyerno, sisirain ang gobyerno. At syempre mapopokus ang atensyon ng gobyerno doon sa mga kababayan natin na pilit na sumisira sa kanila. Humihina tayo ng humihina dahil tayo nag-aaway-away habang yung China po nakaganon lang hinihintay habang humihina po tayo. Sabay aatake, mahina na yan. Rati na yan. Sabi ni Neng Gigi, malaking threat yan sa Pilipinas pagkatapos ng ginawa nila sa Senado. Tingin ko nga ho mga kababayan, yun ang naging hudyat dito sa ambassador ng China para kausapin yung mga Duterte senators. Wag niyo na sa amin sabihin na senador. Wag mo kaming sabihan na Duterte senator, Mark Ramos. Yun po ang nakikita namin. Hindi naman po para sa Pilipinas yung mga desisyon ninyo, para sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga nagrereklamo ho yung House of Representatives, mga bossing. Bakit to? Kasi 800 plus na daw po yung ginawa nila, inaprubahan nila at kailangan na lang ng aprubahan ng Senate para po yung mga proyekto na yon para po mapaunlad ang buhay ng ng mamamayang Pilipino. Nakapending po 700 plus, 68 lang yata yung natapos ng Senate. Di ba? Mas inuna pa po ng Senate, mga kababayan, yung mga hearing kay Duterte. Yung mga hearing na ipatawag si Nicolas Torre. Nicolas Torre, nandiyan ka pa ba? Patawag si Nicolas Torre para sabihin na mali ang pagkakahuli niya. Mas inuna pa ho nila yun. Kesa doon sa mga ikauunlad ng kapwa natin Pilipino. Ano iisipin mo dyan sa mga yan? Di mga senador ng Duterte. Di ba? Kaya ho ako kinakabahan dito, mga bossing. Baka mamaya, alam nyo na, baka mabenta tayo. Baka sa mga susunod na mga araw ho, sabihin, kumukontra kami diyan sa mga missile, kumukontra kami doon sa mga ginagawang depensa ng gobyerno ng Pilipinas. Baka po yung mga yan, mga bossing, sabihin na, binubuyo tayo ni Bongbong Marcos para magerahin ng China. Sabi ni Leonie, nagre-report sa China to say mission accomplished. Sabi naman ni Tato, nag-report lang si Escudero sa boss niya. Abolish ang Senate, nagiging corrupt na. Sabi ni JB Asidre, kaya bago mahuli ang lahat, putulin at pauwiin na yang si Wang Xilian na yan sa kanila, Mr. PBBM. Kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dito?
Ano masasabi niyo ho dito, mga bossing? Ako, ang tingin ko lang po dyan, sorry sorry Cheese, ang masasabi ko dyan, naging interesado sa iyo ang China, no? Nakausapin ka kasi kitang-kita nila na maka-Duterte ka. At si Duterte, ano nila yan, talagang sanggan dikit nila yan. Best friend nga nila yan eh. 'Di ba? Kaya lang ho, nung humihingi na po ng asylum, ayun, sabi ni Attorney Larry Gadon, tinabla, pinauwi ng Pilipinas. Kasi daw ho, nalaman may warrant of arrest na ho, mga kababayan. Hindi, tsaka ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, no, eto, sariling opinion ko lang, nagkaroon ng interest sa kanila, ang China, dahil nakikita nila kung ano yung naging kilos nila doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Tayo nga ho, alam na alam at kitang-kita natin na yung pagpanig nila, pagiging bias nila, no?